Daily Horoscope, April 29, 2025, para kay Gemini. Gemini, the card said here, ipagpatuloy mo daw or ilaban mo yung mga bagay-bagay na alam mong makakabuti sa'yo, especially pagdating sa career. Sabi dito, may mga sigalot o may mga problema mang humahad lang sa'yo, like sabihin na natin na meron ka pang ibang problema in the relationship, or sabihin na natin may mga gumugulo talaga dun sa mga paraan o sa daily life mo. May mga bumabagabag sa'yo, pero sabi dito, kailangan daw yung life mo continue pa rin, yung pagkilos mo at paggawa mo pagdating sa career, continue pa rin. Hindi ka pwedeng sumuko, hindi ka pwedeng mapagod. No? Continue pa rin kasi nakikita ko dito na kapag finokus mo yung sarili mo dun sa mga bagay na nakakapagpagulo sa'yo, nakikita ko dito sa cards na may mga mamimiss kang opportunity. So, focus lang dun sa work mo, kung saan ka dapat mag-grow, wag dun sa mga negative na nangyayari sa'yo. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, the card said here. Okay. Sabi dito kay Capricorn, pagdating sa finances, maganda naman daw yung flow ng finances sa'yo. Tuloy pa rin. Kung ikaw ang Capricorn na nagbabalak na maghanap ng trabaho, i-go mo lang ito. Yun lang talaga, meron din talagang mga bagay-bagay na may konting salungat sa mga kagustuhan mo. Iwasan natin makapagbitaw ng mga masasakit na salita. Kasi nakikita ko dito, maaaring pagmulan ito ng kaguluhan o conflict sa mga taong nakapaligid sa'yo. Nakikita ko you're still guided naman ni universe, kaya kung ano yung mga bagay na ginagawa mo o yung mga bagay na sinasacrifice mo o yung mga pinaglalaanan mo ng panahon, magbubunga naman daw ito ng maganda. Kaya tuloy-tuloy lang Capricorn, and nakikita ko dito na justice kasi ito nasa baba mo. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo, siya ring aanihin mo. Kaya continue na magsipag. Punta tayo kay Leo. Leo, sabi dito sa cards, nawawalan daw ng balanse. At dahil dito, nakikita ko dito, nafo-focus ka siguro sa isang aspect ng buhay mo. Kaya nawawalan ng balanse kasi nakikita ko dito may mga pagdating sa finances, nagne-negative siya. Pero pagdating sa relationship, nagiging okay. So, ibig sabihin dito, napapriority mo yung pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao. Pero yung sarili mong self-growth, hindi mo napaglalaanan ng panahon, Leo. So, ito yung maaari kasi dyan eh. Minsan may pagkabigo o meron kang kabiguan na mararamdaman sa sarili mo. So, kailangan ibalanse mo lang. Hindi lang tayo ituon dun sa tawag doon sa ibang tao, no? I-priority mo rin yung sarili mo kung saan ka mas uunlad o mas magaganda yung dalow ng buhay mo. Focus din sa sarili, hindi lang sa mga taong nakapaligid sa'yo. Cancer. Cancer, justice ito. Nakikita ko dito sa cards na kung meron daw mga bagay na kabiguan sa'yo or meron mga bagay na hindi mo napagpatuloy. Sinasabi dito sa cards kasi nawala ng guidance ng universe eh. Huwag kang mag-alala kung meron mang hindi ina-align sa'yo na kagustuhan mo. May mga plano pa rin ang Diyos para sa'yo, no? O sa universe. Maaaring kaya yung mga bagay na yan hindi mo nakuha o nasa katuparan kasi hindi ito naka-align sa'yo. But then this card showing is na you still successful. May paparating pa rin, hindi ka pa rin daw mabibigo. At pagdating naman sa finances, magiging maganda pa rin naman daw ang flow. So, kung ikaw ang Cancer na parang nag-apply ka tapos hindi ka natanggap, hindi yun yung para sa'yo. May mga nakalaan para sa'yo. Continue lang. Wag mong, yung mga negative na nangyari, wag mo masyadong paglaanan ng panahon, Cancer, no? Focus lang sa new beginning. Punta tayo kay Virgo. Virgo, sabi dito, iwasan daw yung mga kamandong gawain. Like, yung sobrang barkada, inom alak, or something like na materialista. Yung mga materialistic. Hindi ito yung time para doon.
at umiiwas daw sa mga taong pagkakatiwalaan natin na hindi naman daw karapat-dapat. Nakikita ko kasi dito may mga maling gawa sa'yo yung mga tao sa paligid mo. Pagdating sa relationship, you need to be parang private kasi nakikita ko dito sa cards na may mga taong sasaklaw dun sa ugnayan ninyo, and nakikita ko rin dito yung pagkasira, pagkawasak ng something. May mga bagay na pinag-effortan mo, or sabihin na natin na may mga bagay na pinaglalaanan mo talaga ng panahon na maaaring masira. Kaya ihanda mo yung sarili mo, at nakikita ko dito medyo may konting conflict kang kakaharapin, Virgo. Punta tayo kay Scorpio. Scorpio, you need to be careful. May mga betrayal card. Muna sa akin dito, no? Sabi dito sa card, alam ko you're trying your best para maka-gain ng pera or something like na mag-growth ka. Kaya lang nawawala pa rin talaga sa pagbabalanse yung araw mo sa ngayon. Nakikita ko dito sa cards, Scorpio, na you need to be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo, lalo na pagdating sa finances o pera. This card showing kasi na maaaring may mga taong hindi karapat-dapat mong kasama, or hindi talaga totoo sa'yo. Ingat, at nakikita ko dito, magdesisyon ng tama. Huwag ka muna masyadong mag-open sa mga tao na kapaligid sa'yo. And then this card showing kasi to continue, magsipag lang at pagkaingatan yung sarili. Nakikita ko dito yung victory kasi nakikita ko masyado kang tiwala sa mga tao sa paligid. Punta tayo kay Libra. Libra, sabi dito sa cards, hindi mo na daw kailangan lumayo para makuha mo yung tagumpay, or hindi mo na kailangan pang sabihin natin mag-enhance, mag-focus ka lang sa kung anong meron sa'yo, dahil nakikita ko ma-achieve mo yung mga bagay-bagay. Kung ikaw ang isang Libra naghahangad ng promotion o gumanda yung kinalalagyan, this is the right time for you to manifest, or sabihin na natin na gumawa ng pamamaraan para ma-achieve yung mga bagay na yun. Kung ikaw ang Libra, gusto mong maghanap ng trabaho, this is the right time for you para kumilos, magsimula, magbukas ng negosyo, something like this is your day, no? Kasi nakikita ko magiging masaya ka, lalo na kapag inilaban mo yung mga bagay na gusto mo, kasi nakikita ko wala namang hadlang, hindi mo na kailangan pang humanap sa ibang tao ng tulong, or sabihin na natin gumawa pa ng mas mabigat. Kumbaga, na paraan, nandiyan na. No? Nakikita ko dito magiging maganda ang araw mo, at wishes come true kasi ang nakikita ko. The sun is all happiness. No? Nakikita ko dito na yung tagumpay mo sa araw na ito. Pupunta tayo kay Aquarius. Aquarius, pagdating sa finances, kailangan maging matalino daw sa paggastos. No? Nakikita ko dito kasi sa cards na nawawala ng alignment pagdating sa finances. Nakikita ko rin dito sa cards na may mga bagay kang sasakatuparan para din sa finances mo, pero finances kasi ang nangunguna dito. Injustice, ibig sabihin, expect yung mga pagkakagastusan or kagipitan sa araw na ito. But then, nakikita ko rin dito, continue lang yung pagtitipid, continue lang yung mga araw-araw na ginagawa, kasi nakikita ko rin dito na may raraos mo rin naman to. Ayun lang, wag lang masyadong bulaksak, at mag-ingat kung saan mo ilalagay yung finances mo o yung mga resources mo sa araw na ito. Pupunta tayo kay Aries. Aries, the card said here, biyaya. Nakikita ko dito you're still guided with the universe. Then nakikita ko may konting sigalot lang pagdating sa family o sa relationship sa mga taong nakapaligid sa'yo. But then this card showing kasi na magiging maayos pagdating sa finances. Yung mga bagay na pinaghirapan mo, magbubunga daw ng maganda. Then nakikita ko rin dito sa cards na
genuinely happy. This is a time of change, Aries, no? Kung may mga bagay kang pinaplano pa na mas makaka-boost ng iyong career or makaka-boost ng iyong pang-financial, gawin mo daw, no? Kung kinakailangan mag-climb ka sa much better na work, or sabihin natin may mga offers sa'yo today, grab mo daw yung opportunity kasi nakikita ko na still guided ka ni universe at nakikita ko magiging masaya yung mga actions o yung mga decisions na gagawin mo. Ayun lang, medyo hinahinaan natin yung init ng ulo natin pagdating sa mga taong nakapaligid sa atin. Avoid mo muna makipag-usap dun sa mga taong alam mong kabibigat lang ng kalooban mo para hindi ma-wash out yung lucky or yung swerte mo. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, sabi dito sa cards, igagrab mo daw yung mga opportunity paparating sa'yo. Nakikita ko rin dito sa cards na wala kang dapat pang hinayangan or hindi ka nanghihinayang dun sa mga bagay na mawawala sa'yo. But, Sagittarius, you need to make sure na magiging masaya ka dun sa desisyon na gagawin mo sa araw na ito. You need to make sure na yung mga bagay na pipiliin mo ay makakapagpasaya talaga sa'yo, or sabihin na natin na magkakaroon ng magandang intensyon sa mga tao sa paligid, no? Hindi lang wag mo munang isipin yung sarili mo lang. Tingnan mo muna yung mga tao dun sa paligid mo. Baka in the end, ikaw masaya, pero mas malaking magiging problema mo kapag yung mga tao sa paligid mo ay hindi ganun ka-happy para sa'yo, no? Nakikita ko dito, i-grab mo yung opportunity, pero magkakaroon kasi ng konting sigalot o problema. No, nakikita ko dito magdudulot lang ito sa iyo ng kapahamakan or sabihin na natin sakit ng ulo. Kaya mag-ingat sa desisyon na gagawin sa araw na ito. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, may mga tao daw na may mga taong nandyan para sa iyo. Kung merong mga na-loss, may mga opportunities na paparating, and then nakikita ko rin dito sa cards na pagdating sa finances, magiging maganda naman daw yung flow ng iyong araw. No? Nakikita ko rin dito yung the word, ibig sabihin makakatanggap ka ng mga mensahe na masaya, or sabihin natin mga good news today. Nakikita ko rin dito, may mga tao daw na mararamdaman mong hindi happy para sa iyo, or sabihin na natin hindi genuinely na matutuwa sa mga success na mararanasan mo, but still this card showing na may mga paparating na good news, Taurus. So be careful sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Wag mo na masyadong ikwento, or wag mo masyadong magtiwala, but just grab the opportunity paparating, grab yung mga blessing na paparating para sa iyo sa araw na ito. Pupunta tayo kay Pisces. Pinagdadaanan si Pisces. Sabi dito, may mga bagay daw na sinukuan. This card showing kasi na may mga dapat kang ipaglaban kahit na alam kong napapagod ka o you feel burden. Yung parang nahihirapan ka, napapagod ka kasi may mga taong hindi nakikipag-cooperate sa'yo, or hindi yung tipo ng hindi ka tinutulungan or hindi inaayos din yung sarili. No? Sabi dito, minsan kailangan mo na daw sumuko at i-priority mo muna yung iyong sarili o yung talagang mga taong mahalaga sa iyo, like yung family mo at yung career mo, no? Sabi dito, magpatuloy lang daw or gawa lang, tuloy-tuloy mo lang kung paano ka magsasucess. Huwag ka mong pagpokosan yung mga taong nagne-negative kasi minsan talaga hindi may aalis yan, no? Pisces, tuloy-tuloy lang kahit nahihirapan ka kasi nakikita ko maitatapos mo rin niya, magagawan din ng solusyon yung mga problema mo. At nakikita ko naman dito sa cards na magiging masaya rin naman yung pamilya mo. Ma-appreciate din naman nila yung kahalagahan o yung mga pagsisikap na ginagawa mo, Pisces. At ito po ang aking daily guidance. Salamat po sa mga sumusubaybay. Salamat po sa mga nananatiling tumatangkilik sa aking guidance sa araw-araw. Paalala po, ito'y gabay lamang sa araw-araw po.